Tara, gawa tayo ng costume. Welcome back to another costume making vlog. This time, gagawa tayo ng isang project na Mecha Babe ang dating. So, we will start with the pattern making. Of course, ang ating manikin, babalutan natin ng cling wrap, tapos babalutan natin ng napakakapal na masking tape. Pwede rin naman ng kahit anong tape, especially kung duct tape. Pero kung may masking tape kayo or packaging tape, pwede na rin. At least mga 3 layers. At kapag namarkahan nyo na, alam nyo na ang susunod, it's about time na gupitin natin ang ating mga namarkahang pattern. Ayan, sa puntong ito, tinatanggalan po natin mula sa manikin ang ating pattern galing sa packaging tape at sa cling wrap. At kapag nailatag natin siya sa sahig at tatanggal sa manikin, it's time na gupitin na natin. Kapag ginugupit na natin siya, pwede na nating linisin yung mga edges para mas maging smooth at mas maging okay yung ating gagawing pattern. Tandaan, kapag palpak ang pattern, palpak buong costume. Ganon yarn. Eto na siya, pag nagupit na, at it's now time to transfer all these patterns sa ating EVA foam or rubber slice. So, ang ginagamit ko dito pang bakat ay ang aking white pen na actually pang drawing ko siya, pero ginagamit ko na rin para sa ito dahil nga itim yung rubber natin. Kaya dapat makita ko yung markings. Importante rin na bawat pattern ay may label. Tandaan, kapag walang label, huwag nang sumugal. Tsaring! Importante kasi yung label para pag pinagdikit-dikit natin siya, ayan may markings kung ano yung magkakadugsong at ano yung mga pagdidikitan. Ayan siya, back and forth na yan. At kapag okay na yung pattern sa EVA foam, ang susunod na natin gagawin, alam nyo na, iinitin natin siya ng heat gun. Ay talaga naman pag may nagvo-voice over, may batang umiiyak. Kailangan initin ng heat gun para mas maging maganda yung pattern natin at saka yung EVA foam, masil yung mga butas-butas at saka mahulma natin yung korte. So ginawa ko na siya, tapos eto na. Gumagamit na tayo ng contact cement. Again, contact cement na ginagamit natin pag rubber slices ang ginagamit kasi nga super tibay niyan. At kapag natuyo na siya after a minute or 2, it's time to assemble. Kinakabahan ako sa costume na to kasi first time akong gagawa ng Mecha Babe na may pinagagayahan talaga. And hopefully kahit at least 80 to 90% makuha natin yung itsura. Tanggap naman natin, no? Talagang may mga bagay-bagay na hindi natin makukuha pero sa abot ng ating makakaya, ano ba naman yung 80 to 90% kamukha niya? Tingnan natin. So, undecided pa rin ako kung ako ba ay magpipintura na gamit ang spray paint or metallic spandex uli, nababalutin natin yung ating mga foam o pwede ring mix. Tignan natin ang mga susunod na progress. So for now, buuin muna natin siya. Medyo ngayon lang ako nagagawa ng corset type na buong katawan halos o buong torso. Usually corset lang talaga at talagang usually tulog na yung bata pero dahil gising siya, ayan nag-iingay siya. Pasensya na. Medyo mahirap siya kasi buo siya na para kang gumagawa ng isang malaking rubber na sando o t-shirt na sleeveless. Pero kapag nabuo siya, actually nagkamali din ako dyan may nagkulang na pattern. Kaya pala parang sabi ko ang weird ng itsura ng isa. Parang lumiit yung butas ng kilikili. Sukat naman na to. Anyways, kinorek natin siya at nung nakorek na, eto na siya at napag-combine na dikit-dikit na lahat. Oh! Gandara! In all fairness promising! Hindi ko alam kung paano gagawin yung Mecha Babe na to pero sige, gawin natin siyang posible. And here's another angle. So pagkatapos ito, kailangan sukatin muna natin siya para alam natin kung ano yung mga adjustment pa na gagawin. Super dami pa ng dadaanan ng project na ito. Kaya sana samahan nyo kami. Tignan nyo na sinuot ko siya. Hindi ako makagala para ako naka-deck brace. Para ako sinimentuhan sa leeg. Para ako politiko. Tsaring! Of course, hindi siya sukat sa akin, mannequin size to, kaya huwag nyo asahan na sakop na sakop pati likod ko. Tingnan nyo naman ang likod niyan, bukas na bukas yan. Pero ang gagawin natin dyan ay corset type. Meron siyang tali-tali para kahit medyo medium to large, kakayanin. Medyo nakakasakal siya at saka medyo hindi nakakagalaw yung aking kilikili kaya kailangan ko siyang i-adjust. Anyways, again, sana samahan nyo kami sa part 2. Bye-bye!